Good day, magandang araw po. Kung sakaling nagpaplano ka na kumuha ng sasakyan, ano ba ang mas maganda, brand new o second hand? Yan po ang topic na i-discuss natin ngayong araw na 'to. Ang purpose na itong video ko na 'to ay kung sakali yung mga first time na kukuha ng sasakyan, mga first time lang po, hindi naman sa pag-aano, nakakasabik yung pakiramdam. Kaya baka itong video ko na 'to makatulong ng konti. Ang gagawin natin ngayon, ikukumpara ko po yung pagkuha ng brand new na sasakyan versus sa kung second hand yung kukunin niyo. Currently po ako sa sitwasyon ko, ongoing po ako ngayon sa monthly amortization ng aking kinuha noon na brand new. Pero habang naghuhulog ako, nasa pantatlong taon na po ako ngayon ng paghuhulog. First time ko pala kumuha ng sasakyan. First time kong magproseso ng ganitong hulugan ng sasakyan. Ngayong third year ko na naghuhulog ako ng sasakyan, meron pa ako natitirang 2 taon. Ngayon nung kinumpyut ko yung ihuhulog ko pa sa 2 taon na yun, parang ayun na yung presyo ng kung sakaling yung sasakyan ko ngayon ay binili ko ng second hand. Ayun na ang price niya. So sa 2 years, meron pa akong balanse ng mga almost 700 plus thousand na hulugan pa. Ang sasakyan ko pala ay MG na HS na 2023. Ngayon pag tiningnan mo siya sa Facebook Marketplace, nag-range na siya ng 500 plus to 700k yung cash price niya as second hand na unit. Dahil first time akong buyer ng sasakyan, inisip ko naman to nung umpisa yung depreciation. Pero kung ang ginawa ko pala nung umpisa ay nag-ipon ako nag-ipon ako ng pera. Tas ngayon ako nagdesisyon na bumili ng second hand. Yung naihulog ko ng 3 years, naibili ko ng second hand na sasakyan ngayon na mas mura. So naikwento ko na yung current situation ko tungkol sa amortization ng sasakyan. Ngayon yung sasakyan ko ngayon, 3 years siya na nagamit ko. Pag tiningnan ko siya, parang maayos pa rin eh. Maayos pa rin yung 3 years na gamit ng sasakyan. So, ibig sabihin pala kung kukuha ka ng second hand na ang modelo ay less than 3 years, tapos siguro mga less than 20k na natakbo niya, magandang sasakyan pa rin yun. Tapos, malaki yung matitipid nyo pag second hand. Ito naman yung comparison. Kung sakaling kumuha ka ng brand new ngayon, kaya pa ang isip mo na garantisadong may warranty, gagana ng ayos yung sasakyan, tapos reliable siya, hindi ka makaka-encounter siguro ng mga repairs niyan, napakadalang. Ngayon kung sakaling may repairs man yan, pasok yun sa warranty ng manufacturer. Ayun yung pro ng kung kukuha ka ng bagong sasakyan. Ngayon yung kapalit naman niya, mas mahal siya. Babayaran mo yung full value niya plus yung tubo pag kinuha mo siya ng financing. Tapos, yung depreciation niya, kadalasan mga first year, second year, nagde-depreciate na yan ng 30 to 40% ng price. So, kung kunwari yung presyo ng sasakyan ay, kunwari po ito, kunwari 1M siya, within the year, siguro pag binenta mo ng second hand yun, bababa na yung value niya ng siguro mga 20%. Ngayon, yung second year niya, siguro mga bababa na siya ng 30 to 40%, depende yan sa brand. Brand new na sasakyan, walang issue, mahaba yung warranty, tsaka garantisado yung mga bagong technology nakasalpak doon. Ito naman yung sa second hand na Pro. Kung sakaling second hand yung kukunin mo, garantisado yun, mas mura na. Ngayon, ang ma-advise ko sa inyo, kung sakaling kukuha kayo ng second hand, piliin nyo yung mga 3 years below na edad niya. Sigurado yun, nasa 50 to 60% na lang ng original price yung value niya ngayon pag binili niya siya ng cash. Ang kagandahan pa nun, kunwari nabili mo siya ng 700 ngayong taon, next year, nagsawa ka, pag binenta mo, halos yung price na mababawas doon sa binili mo, kunyari 700, possible mabenta mo pa ng mga 650 yan, o closest to 700 pa rin. So, hindi mo inabsorb yung depreciation ng sasakyan na yun. So, safe ang pera mo. Tapos, yung insurance niya, pag second hand kasi medyo mababa na insurance niya. So, doon nakatipid ka na rin. Ngayon, ito naman ang problema pag second hand naman ang kinuha mo. Pwedeng may hidden problems na yon kung hindi mo ma-check. Pero kung talagang maalam ka mag-check ng sasakyan, ay napakaswerte, napakaganda. Tapos, possible na wala na rin siyang warranty. Tapos, yung pangatlo, possible na yung technology ng sasakyan na yun medyo outdated na. Pero ako talaga, hindi ako ano rito sa technology ng sasakyan eh. Basta gumagana siya, yung mga nakakabit na gadget dun, madaling palitan yon.
Kunyari yung mga 360 camera, yung mga ADAS na yan, nabibili yan sa third party na supplier. The best pa ron, yun talagang sa usapang pera. Ang laki ng matitipid mo. Napakalaki. Isipin nyo rin yung potential gain, yung possible na kitain nyo habang inuhulugan nyo yung sasakyan, at yung potential loss, yung possible na kabawasan din sa imbis na naiipon mo na pera ay napupunta pa sa amortization ng sasakyan. Ito pa pala, minsan kasi yung mga brand new na sasakyan, may mga zero down payment yan o kaya minsan mababa yung down payment, nakaka-attract talaga yun eh. Lalo ako nung time na nagdesisyon ako nung kumuha ng sasakyan, low down payment yung kinuha ko kasi medyo limited tayo sa budget. Ang totoo niyan, ang unang sasakyan na na-approve sa akin ay Honda BRB. Tapos may hiningan ako ng down payment nun ng 80K. Tapos napadpad ako sa MG, mababa lang yung down payment na binigay nila sa akin, mahaba yung warranty. Tsaka nagustuhan ko yung features ng nung MG na sasakyan. Tapos nagtingin naman ako sa forum, marami na ring nag-aayos nung ganong klaseng sasakyan. So, ang laki ng ikakatipid ko, napili ko ngayon yung MG. Ngayon, itong sinasabi ko naman ngayon, yung pakiramdam ng naguhulog ng 3 years na. Realize ko kung sakali pala na inipon ko yung pera at ngayon ako nagdesisyon na bumili, ay ang laki ng tsansa na second hand yung kukunin ko. Pero nung time na nag-decide ako, na-excite ako nun, aminado na ako dun. So, pagpipili ka ng sakyan, consider mo na yung potential loss at yung potential gain. Thank you.